Welcome po mga kuya, ko Jonathan, TV Mix Vlogs po mga kuya, nagbabalik no. So ang topic natin po today, napakaganda po mga kuya, about infestation no. So bakit ma-infested ang ating bahay? Yan ang ating pag-usapan ngayon po mga kuya, sapagkat marami talaga ang hindi pa lubos nakaalam nito no. So kung lalo na po kapag hindi po tayo nag-aaral sa katekism o hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ano? So lalo na po sa turo ng ating inang simbahan, no, ano bang ibig sabihin ng mga infestation, no? So hindi talaga natin alam kung anong dapat natin gawin po mga kakuya, kaya nandito tayo para gabayan kayo, no? So talagang ito pong ang ating tatalakayin ngayon po mga kakuya, no? So talaga, so ayon dito sa una, sa physical o natural na dahilan ng infestation, no? So kung natural lang daw, physical, natural lang, no, ito ay tungkol sa mga bagay tulad ng mga piste, mga insekto, no? Halimbawa anay, daga, no, ipis, no? So ikalawa, marumi o hindi nalinis ng maayos ang bahay. Ikalawa, may mga butas o sira sa pader, kisami o sahig na pwedeng pasukan ng mga insekto o hayop. Sa natural lang to mga kuya, tulad ng mga natural o mga lang to, mga physical o natural na dahilan. No, ikatlo, may mga nakatambak na basura o pagkain na umaakit sa mga piste. No, ang panghuli, masyadong madilim, basa o mahulamigmig, no? Mahalumigmig ang lugar. Perfect environment para sa mga mold, anay at ipis. So, yan po ang sa natural na physical o na dahilan po mga sa infestation. No, so kung i-apply natin pa nga kuya sa ating spiritual, no, spiritual na infestation, ito po ang ating makikita po mga kuya, baka mayroon na kayo nito, no? So talagang pag-aaralan natin kasi ang pag-uusapan kasi natin dito about spiritual, no? So sa about sa spiritual na infestation po mga kuya, ayon sa mga pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, ang isang bahay ay maaaring kapitan o pasukin ng masasamang espiritu kapag ito po ang mga dahilan po mga kuya bakit na-infested ang ating tahanan o ang ating bahay. Nagkaroon ng occultismo, tinatawag dito espiritismo o paggamit ng anting-anting o orasyon sa bahay. So therefore po mga kuya, nagkaroon daw ng occultismo, no, espiritismo o paggamit ng anting-anting o orasyon sa bahay. Baka mayroon kayo niyang ginagamit, no? So kaya nagkaroon ng infestation ang iyong bahay. Ikalawa, ginamit ang bahay sa kasalanan tulad ng karahasan, imoralidad o pagsamba sa ibang Diyos, no? So kung tinitirikan mo yung bahay mo, no, so binili mong lupa na dating lupa pala yan ay talagang ginagamit sa karahasan, no, at lalo na po sa mga paghahalay, no, at ginagamit sa mga ganon. Kaya yan ang maging tirahan ng mga fallen angel. Talagang titirahan nila yan po mga kakuya. Yan infestation po mga kakuya. Ang ikatlo, may mga sumpa o ritual o kasaysayang masama, no, dating pinangyarihan ng krimen, no. So ito naman to, no, mayroong na masakir diyan sa lugar na yan, no, at ginawang may mga ritual na hindi kaya-aya katulad ng mga occultismo, no, ng mga ritual na talagang mga padugo, no. So yung kaya dating buildingan na lupa na yan, no, so kaya yan po mga dahilan kaya nakapasok ang infestation po mga kuya. Kaya nga bago natin tinayuan ang bahay, no, kailangan natin i-break yung ground, no, i-break natin yung paligid bago natin tirahan, no, bago tirikan ng tayuan ng bahay po mga kuya, no. Kailangan i-deliverance ka mo, no. So yan po ang tamang gawin bilang mga Kristiyano. So ang panglima, pagpasok ng mga occult, no, items tulad ng kuiha board, mga adulteria, ribulto o mga gamit ng mangkukulam. So baka tirahan o ginamit ng mga dating lupa na yan, no. So dating mga albularyo, mangkukulam, no, tinirhan. Yan ay mga infestation talaga po yan mga kuya. 100% talagang titirhan yan ng mga fallen angel, no. May mga occult, no, ginagamit yan, no. So may mga pagsamba, no, sa mga pang-Diyos-Diyusan yung lugar na yan na dati bago mo tinirhan, no. So talagang matirhan talaga yan. Yan ang mga dahilan kaya nakapasok ang bakit naging infested ang ating tahanan, no. So ang panghuli, pagpababaya sa pananampalataya, walang panalangin, walang bendisyon, walang pananampalatayang aktibo. Ito yung mga nominal Katolik na walang pakialam sa kanilang bilang Kristiyano, hindi nagsisimba, walang panalangin, no? So ito yung mga dahilan. Kaya madali lang talaga makapasok. Bakit? Dahil nga wala tayong sandata,
no? So nagkaroon ng dahilan na makapasok ang mga fallen angel sa ating tahanan dahil nga ay pabaya tayo sa pananampalataya, walang panalangin, no? Talagang walang bendisyon, walang pakialam, no? Walang pananampalatayang aktibo, no? Ibig sabihin nanlamig na tayo sa ating pananampalataya na hindi talaga tayo aktibo. So yan ang dahilan po mga kakuya, isa lang sa mga dahilan na naging infestation ang ating tahanan, ang ating bahay, no? So ayon sa mga ating church fathers na dapat bago natin tirhan o bago natin tayuan o bago natin nabili naman natin yung lupa, talaga i-renounce, no? Exorcise muna, no, yung lupa na yan bago natin tirikan o tayuan ng building po mga kakuya, no? So yan po ang tamang tawag tayong mga pari para i-break yung ground, no? So yung lupa na yan kailangan i-break yan, na-exorcise po yan po mga kakuya, no? So tapos i-bless ng isang pari, no? So buong pamilya, higit sa lahat doon po mga kakuya, buong pamilya dapat nasa cares, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals, dapat nasa state of grace tayo, no? Lahat ng pamilya po, kung blessed man yung bahay mo at saka lupa mo, na-exorcise man, pero yung nakatira ay hindi naman hindi naman nasa state of grace, no? Baka meron tayong hindi napatawad, no, kumbaga nag-live-in partner pa rin tayo, walang kasal sa inang simbahan, useless pa rin ang lahat po mga kakuya, na nagkasala pa rin tayo ng grave sin po mga kakuya, no? So talagang maganda talaga ang turo ng ating inang simbahan 100% para malayo tayo sa mga ganitong pangyayari, no? I-break yung ground, yung nabiling lupa, no? Exercise at i-break yung talagang renounce yan, no? Deliverance yan, lupa, no? Kasama ating mga kaparian, no? So higit sa lahat yung ating sarili, no? So yung tumira sa isang tahanan. So may mababasa ba sa Biblia na mga kakuya na about dito, no? Ayon dito sa Efeso 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo. So huwag natin talaga bigyan daw ng puwang ang dyablo. Ibig sabihin kapag may kasalanan o bagay na masama sa loob ng bahay, nagkaroon ng daan ang dyablo. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo po mga kakuya, no? Renounce nga yun, break nyo yung lupa, yung tumira naman, nag-live-in partner, walang kasal sa inang simbahan, no? So wala pa rin, useless pa rin ang lahat, no? So kailangan talaga perfect na deliverance na, no, na break na yung lupa bago tinirikan at higit sa lahat yung nakatira, no, sa bahay na iyon, no? So na talaga yan ang turo ng ating inang simbahan. Sa Lucas 11 verse 24 hanggang 26, tinukoy rito ang masamang espiritu na bumabalik sa isang lugar na walang laman o espiritual na walang laman, no? Kung walang presensya ng Diyos, madaling pasukin. Kaya nga yung isang bahay na walang presensya, wala nang simba-simba, no, at kaya mapapansin mo sa mga taong walang simba-simba, magulo ang tahanan, no? At talaga hiniala, magulo, nag-aaway, sila lang nag-aaway, iba nga nagpapatayan pa, kapwa pamilya binubugbog, no? Kapwa kapatid nag-itakan, no? Marami akong nakikita niyan. Ibig sabihin walang Diyos nakatira, no? So ibig sabihin yun yung mga hindi active na mga Katoliko na walang prayer life, hindi nagsisimba, no? At higit sa lahat, wala talagang ito yung tinatawag ng nominal Katolik. Kaya delikado talaga. Delikado pang mga ganito mga kuya. Ayon sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga talaga dito, pagdating sa spiritual, no, na labanan ay talaga pag lack of knowledge po tayo, delikado po mga. Kaya ito yung naging delikado dahil nga dito papasukan tayo ng mga fallen angel na hindi natin alam. Kaya delikado talaga pag wala tayong alam, no? So ano ang dapat nating gawin? Ito yung good news po mga kuya na dapat nating gawin. Ano ba dapat nating gawin? No, una, paglilinis o literal at spiritual general cleaning at pag-aalis ng mga bagay na masama. No? So talagang literal talaga na spiritual at general na paglinis, ito yung tinatawag confession. Lapit tayo sa ating general confession, lapit tayo sa ating mga kaparian. No, ikalawa, pagdarasal ng pagbabasbas sa bahay gaya ng blessing of the home o pagpapatawag ng pari para sa house blessing. Yun yan ang tama. Huwag po yung mga albularyo. Huwag tayong maglagay ng mga kamay-kaway na mga may upaw pa doon na Buddha, no? Yan po mga occultismo po yan mga kakuya. Huwag natin, bigyan natin ng mga sacramental image, no? Mga sacramental sa mga crucifix, no? Mga santo, ilagay natin dyan. Hindi yung mga may mga Buddha pa dyan, no, nakahubad, no, dakuktian, no? So mga kuya, huwag natin yan ilagay kasi nga yan po ay mga occultismo po yan.
May ikatlo, panalangin araw-araw sa bahay. Ama namin, Hail Mary, pagdarasal ng rosaryo, napakahalaga ito at mabisa. Hindi talaga makapasok ang mga demonyo dito kapag ang isang bahay at tahanan, araw-araw na may debosyon ang buong pamilya sa banal na rosaryo. So yan po, napakaganda at mabisa talaga ito, no? Kasi bakit? Dahil subok ko na yan. So ang pang-apat, paglalagay ng mga banal na bagay, cross, holy water, Biblia, blessed items, no? So mga blessed items, no? Katulad ng mga crucifix, no? Sa mga imahe ng mga santo, no? Mga banal, dapat yan ang ating ilagay sa ating tahanan po mga kakuya. Hindi yung mga nakikita natin mga dragon, no? Mga ano dyan, no? Pampaswerte, no? So tanggalin na natin yan. Hindi yan ang mga pasukan o daluyan, pinto ng mga fallen angel po mga kakuya. So anong sabi ng ating mga church fathers patungkol dito sa infestation po mga kakuya? No? So anong sabi ng church fathers? Ayon kay Saint Athanasius sa taong 290 hanggang sa 373 AD, ano ito ang kanyang sabi? Sa kanyang aklat na Life of Saint Anthony. So ito po ang ating mababasa. When Saint Anthony made the sign of the cross, demons would flee from the place, no? So, ibig sabihin, ang cross daw ni Kristo at ng panalangin ay makapangyarihang sandata laban sa spiritual na presensya ng kasamaan. So, talagang sign of the cross po mga kakuya, talagang napakababisa po yan. Mga kakuya, yan, ilalight-light po yun sa mga anti-Catholics, na mga hindi Katoliko. Pero puro sa atin yan ay kapangyarihan ng Diyos po mga kakuya. Ayon dito, ikalawa si St. John Chrysostom sa taong 347 hanggang sa 407 AD sa kanyang homily on Matthew, no? Ito ang ating mababasa. If we frequently call upon the name of Jesus with faith, demons cannot dwell where His name is praised. No, so ang pangalan daw ni Jesus at panalangin sa loob ng tahanan ay nagpapalaya sa masasamang espiritu. So napakaganda ang sabi ni St. John Chrysostom po mga kakuya, no? So about naman kay ikatlo kay Tertullian sa taong 155 hanggang sa 240 AD sa kanyang Apology chapter 30. Ito po ang ating mababasa. When we adjure evil spirits in the name of the true God, they are forced to confess that they are demons. Mula pa noong sinaunang panahon, the exorcism o panalangin laban sa masamang espiritu ay epektibo sa pagtaboy sa kanila at ito ay ginagawa ng mga Kristiyano sa ngalan ng Diyos. No? So ayon po kay Tertullian po mga kabaysa sa atin, mga church fathers. How about naman kay Origen sa taong 184 hanggang sa 253 AD sa Contra Colo Celsum, no? Sa Contra Celsum, sa kanya anong sabi niya? When Christ is present, evil spirits cannot stay. We sanctify places by the prayer and scripture, no? So ipinakita na ang panalangin daw at pagbasa ng banal na kasulatan sa loob ng bahay ay nakalinis sa spiritual na kapaligiran. So yan dapat ang ating gawin daw po mga kakuya. No, napakaganda na ating isa yan sa ating guide, no, sa ating pamumuhay bilang spiritual, bilang mga Kristiyano, no. So ito'y tinatawag na practicing Catholic, no. So hindi delikado ang nominal Catholic, dapat talaga practicing Catholic. Ang panguli, the St. Augustine, the 354 hanggang sa 430 AD sa City of God, Book 10, no, sa kanyang sulat. Demons dwell where sin reigns but where Christ, no. So reign but where Christ, no. So yan po ang kanyang sinabi si St. Augustine sa taong 354 hanggang sa 430 AD po mga kakuya. So ano bang sabi ng ating Biblia? May mababasa ba ng mga may nangyayari na ba? May ganitong nakasulat sa Biblia ng mga masasamang espiritu na nanggugulo o na nakatira sa isang lugar? Sa Lucas 11 verse 24 hanggang 26, kapag ang masamang espiritu ay lumalabas sa isang tao, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar na naghahanap ng mga nagpapahingahan. Kapag wala itong matagpuan, sasabihin ito, babalik ako sa aking dating tinatahanan. So delikado ito na kailangan talaga natin na lagyan kung alis tayo, katulad ng mga taong in-exorcise, no, na possess. No? So kung wala pa rin prayer life yan at hindi pa rin namuhay ng kabanalan, ay babalik at babalik talaga, mas marami pa babalik, magdadala ng kasama yon ng mga fallen angel na dati ka nang napossess, dati ka nang tirahan ng mga fallen angel, no? So paliwanag, ang demonyo daw ay naghahanap ng lugar na
matitirhan tulad ng isang taong walang pananampalataya o tingnan na tulad ng taong walang pananampalataya o isang bahay na espiritual na walang laman. Kapag walang presensya ng Diyos, pwedeng pasukin muli ng masasamang espiritu. So nakakatakot pala po mga kakuya na dapat talaga natin araw-araw na manalangin, araw-araw tayo magkaroon ng devotion sa mahal na rosaryo, no? Sa Ephesians 4 verse 27 naman, huwag ninyong bigyan ng puwang ang diablo. Huwag daw natin bigyan ng puwang. Paliwanag kung ang kasalanan, okultismo o spiritual na kapabayaan ay nagkaroon ng puwang ang demonyo sa buhay o tahanan. So huwag daw natin bigyan ng puwang ang demonyo, no, sa ating tahanan o sa ating buhay spiritual, no? So dito sa Matthew 12 verse 43 hanggang 45, ito naman ang ating mababasa. Katulad ng Lucas 11, ito po. Sinabi ni Jesus na kapag bumalik ang masamang espiritu at makita ang tahanan, no? So talaga yan po sa Matthew 12 verse 43 hanggang 45 po mga kakuya. So anong sabi, anong turo ng ating inang simbahan, no? Sa ano bang turo natin inang simbahan about dito po mga kakuya? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1673, exorcism at pagtaboy ng masamang espiritu. Ito po ang ating mababasa. When the Church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or object be protected against the power of the evil one, it is called exorcism, no? So ang paliwanag, ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay bahagi ng ministeryo ng simbahan. Maaring isagawa ito sa tao, lugar o bagay kapag ang isang bagay ay infested o pinugaran ng masasama. Maaring tawagin ang pari para sa house blessing o exorcism kung kinakailangan. So yan po ang sabi ng ating Catechism of the Catholic Church po mga kakuya. Ikalawa, sa Catechism of the Catholic Church paragraph 550, ang kapangyarihan ni Kristo sa mga demonyo. Ito po ang ating mababasa. The coming of God's kingdom means the defeat of Satan's. If it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. So Matthew 12 verse 28. No, paliwanag, si Kristo ang may kapangyarihan laban sa mga masamang espiritu at sa kanyang pangalan nagpapalaya sila ng kabilang sa mga bahay na pinamugaran, no? So talagang makapangyarihan. Ayon po yan sa ating Catechism po mga kakuya. Ayon po sa Catechism paragraph 550 po mga kakuya. So dagdagan pa natin dito sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2116 hanggang sa 2117, babala sa occultismo. O may babala ang ating inasimbahan about sa occultismo po mga kakuya. Ito po ang ating mababasa. All forms of divination are to be rejected. Consulting horoscopes, archaeology, palm reading, interpretations of omens, or the use of mediums, their practices conducting the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone, no? So paliwanag, ang paggamit ng anting-anting, orasyon, agimat, ritual ng albularyo at espiritismo ay nagbubukas ng pinto sa masamang espiritu at maaring magdulot ng infestation sa bahay. Kaya naging daluyan, no? Kaya naging pinto ito sa ating tahanan, lalo na po mga pampaswerte. Lahat po yan, basta occultismo, lahat, ang sabi dito, all forms of divination. Hindi sinabi ito, mga ilan lang, no? Or, no? So, sabi ito, all forms of divination. Lahat talaga, no? Sa lalo no, paggamit ng mga anting-anting, orasyon, agimat, ritual, albularyo. Kapag tayo ay pumunta sa mga albularyo, dapat i-renounce natin. Kapag nakapunta at hindi na-renounce yan, ay dala-dala mo na yung mga fallen angels sa iyong tahanan. Kaya naging pintuan nga yan, lalo na po sa mga mag-asawa na walang kasal sa inang simbahan. Isa din yan na magkagulo-gulo ang ating pamilya, walang peace of mind, no? At walang talagang di mo maintindihan. Yan ay sign niya na may fallen angel dyan nakatira na sa ating tahanan, no? Infested na. Ayon naman dito sa Catechism of the Catholic Church 1677 hanggang 1679, sacramentals at house blessing, no? So ito naman ang ating mababasa. Sacramentals are sacred signs. They prefer us to receive grace and dispose us to cooperative with it. No, so paliwanag, ang holy water, crucifix, blessed salt at house blessing ay mahalagang mga sacramentals na nagbibigay ng protection laban sa spiritual na
panganib. So, kailangan talaga lumapit tayo sa mga to at gamitin natin ito mga sacramentals nito mga kuya. Epektibo po ito mga kakuya, no? So, hindi tuwirang ginagamit ang CCC, ang salitang infestation, pero malinaw ang turo. Una, may kapangyarihan ang masamang espiritu. Ikalawa, labanan sila sa pamagitan ng panalangin, kabanalan, at sakramentals. Ikatlo, bawal ang occult dahil ito ang sanhi ng infestation. Ang pangapat, gamitin ang house blessing at exorcism kapag kinakailangan. No? So, yan po ang ating napakaganda, ang ating topic natin for today po mga kuya. Na sana may naliwanagan tayo. No? So, talagang napakadelikado kapag ganito yung ating ganito yung uri ng ating pamumuhay, no? Lalo na po sa mga taong talagang suki na nila, no? Yung mga pupunta-punta doon sa mga albularyo po mga kakuya, na talagang delikado po yun. Yan po ay pintuan ng mga fallen angel para maging alagad na tayo ni Taning, no? So naging ano na tuloy tayo, bataan ni Taning. Kaya nga nagkaroon ng walang peace of mind, walang ibig sabihin ito, magulo ang ating tahanan, no? At talagang akala natin wala na pag-asa, talagang lahat ng masamang nasa isip natin nakapasok na. Kaya yan ang mga infestation po mga kakuya. Dahil nga yan sa ating mga ginagawa. Dahil nga walang grasya ng Diyos nakapasok sa ating tahanan. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Cares, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kakuya. Muli, maraming salamat at Puro Dio Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po tayo palagi po mga kakuya.